Sa malaking bulwagan ng Landers Tower ay nagaganap ang isang pagtitipon na inorganisa ng mga Landers. Ito ay sa pangunguna ni Gregory Landers, ang CEO ng hotel. Ang tunog ng malamyos na classical music at bulungan ng matataas na uri ng lipunan ang namayani sa kabuuan ng espasyo. Ngunit ang tanging naririnig ni Gia Jimenez ay ang mayat-maya na sigaw ng kanilang supervisor. Gia, bilisan mo ang kilos mo. Bakit tumatambak ang baso sa table 10? Kanina pa naghihintay ang mga guest ng refill. Bilisan ang galaw, Gia. At ayusin mo yung salamin mo. Mukha kang gusgusin. May gigil na pabulong ng supervisor ni na Gia. Opo sir, heto na po, papunta na. Hinihingal na sagot ni Gia. Laban Gia, malaki ang service charge ngayong gabi. 1 oras na lang, makakauwi ka na kay Nanang Susing. Sambit ng dalaga sa kanyang sarili habang hawak ang 2 tray sa magkabilang kamay at pilit binibilisan ang kilos. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, nawala ng balanse si Gia. Isang nakakangilong kalansing na nabasag na kristal ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kasabay ng pagtalsik ng pulang alak sa suot na gown ni Chloe Zaragoza. Oh my God! My dress! My couture gown! Tili ni Chloe na parang huling hantungan na ng mundo. Nalaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng mantsa ng alak na parang dugo sa kanyang suot. You stupid, clumsy, incompetent waitress! Do you have any idea how many months I waited for this? This cost more than your life and your entire family's future. Pasensya na po, Miss Chloe. Hindi ko po sinasadya. Kukuha lang po ko ng... Hindi na natapos ni Gia ang kanyang sasabihin dahil sa isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. That is for ruining my dress. And this? Kinuha ni Chloe ang baso ng tubig sa kalapit na mesa at walang abog na ibinuhos sa ulo ni Gia. Is for having the audacity to look at me in the eye. You felt? Inutusan ka lang magdala ng tray? Hindi mo pa kaya? Hindi ka nararapat sa lugar na to. You belong in the gutter. Anong kaguluhan ito? Isang baritono at palamig na boses ang pumutol sa histerikal na pagsigaw ni Chloe. Nang makalapit si Gregory sa gitna ng umpisa, agad na nagbago ang mukha ni Chloe. Mula sa pagbumukang dragon, bigla itong nagmistulang biktima. Gregory, thank God, you're here! Pagsusumbong ni Chloe habang nagpapakyut at kunuwaring naiiyak. Tingnan mo ang ginawa niya sa gown ko. She attacked me, Gregory. Sinadya niyang itapon ng wine sa akin because she's jealous. Sira ng damit ko. You have to fire her and make sure she never works in this industry again. Tiningnan ni Gregory ang nakaluhod na si Gia. Walang bakas ng awa sa mga mata ng bilyonaryo. Para sa kanya, ang isang empleyadong nagdudulot ng gulo ay isang kalat na dapat lang linisin. Guard, ilabas ang babaeng yan. Utos ni Gregory. Siguraduhin hindi na siya muling makakatapak sa building na to. Ngayon din. Sir Gregory, sandali lang po. Kailangan kong trabahong to para sa lolo ko. Pagsusumamo ni Gia habang kinakaladkad siya ng mga security guard. Ngunit hindi malang lumingon si Gregory. Para rito, si Gia ay isa lamang nobody na hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Hindi niya ito ginagawa para kay Chloe. Ito ay para sa kapakanan ng hotel. Itinapon si Gia sa labas ng gusali sa gitna ng bumubuhos na malakas na ulan. Basang-basa at nanginginig sa lamig. Pilit niyang hinanap ang kanyang cellphone sa bulsa nang bigla itong tumunog. Gia, salamat at sumagot ka! Bungad ng kanyang kapitbahay na si Aling Rosa sa kabilang linya. Hingal na hingal ito at dinig ang ingay ng mga sirena sa background. Aling Rosa, bakit po kayo napatawag? Nangangatog na tanong ni Gia habang ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang lola mo, Gia, inatake siya. Nakita ko na lang siyang nakahandusay sa sahigyo kanina. Pagpunta ko para maghatid sana ng ulam. Sinakay ko na siya agad sa ambulansya. Tinala namin siya sa City Medical Center.
Mabilis na paliwanag ni Aling Rosa. Ano? Si Nanay Susing? Halos mabitawan ni Gia ang kanyang cellphone. Sabi ni Kanor, stroke daw. Pero hindi pa sigurado Haka-haka pa lang yan, Gia. Tsaka hindi doktor si Kanor. Albularyo yun. Pero tingin niya, may pumutok atang ugat sa utak ni Aling Susing. Kaya kailangan siyang operahan ngayon din. Para matanggal lang pamumuo ng dugo. Pero Gia, kailangan daw ng deposito rito bago nila ituloy yung operasyon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala akong sapat na pera rito. Napaupo si Gia sa basang semento. Ang tanging pag-asa niya ay ang sahod at service charge sana mula sa Landers Tower. Pero may hindi inaasahang pangyayari. Dinapuan siya ng kamalasan ngayong gabi. Natanggal siya sa trabaho. Hindi niya napulot ang kanyang salamin kanina. At ngayon, ang isa sa mga taong pinapahalagahan niya ay nanganganib ang buhay. Anak ng tipaklong naman Sambit ni Gia sa sarili habang sapo ang noo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at ang patak ng ulan sa kanyang muka. May isang opsyon na lamang siyang natitira. Ito ay ang buhay na tinalikuran niya 10 taon na ang nakakaraan. I-denial niya ang numero ng kanyang ama. Dad, si Gia ito. Panginginig ng kanyang boses. Tinatanggap ko ng alok mo. Babalik na ako sa mansyon. Gusto kong maging isang full buster ulit. Pero may kapalit. Kapalit ng pagbibigay mo ng pondo para sa operasyon ni Nanay Susing. Batalinong desisyon, Georgina. Sagot ni Doc Fullbuster sa kabilang linya. Maganda ka bukas. Ikaw na muli ang heredera ng mga Fullbuster. At huwag mong kakalimutan, may kasunduan na tayo sa pamilya Landers. Ikaw ang magiging asawa ni Gregory Landers. Tugon nito, kasabay ng pagkawala ng linya sa kabila. Napapikit si Gia habang hinahayaan ng ulan na humalo sa kanyang mga luha. Tadhana nga naman, Gregory. Paano kita pakikisamahan kung sa unang pagkakataon pa lang, ipinaramdam mo na sa akin kung gaano ka kasama? Maghanda ka, dahil ang waitress na itinapon mo sa ulan ay ang babaeng pakakasalan mo sa hinaharap. Karma mo yata ako. 1 linggo ang lumipas, ngunit para kay Gregory Landers, tila tumigil ang mundo sa loob ng puting silid ng ospital. Ang kanyang lolo na si Don Guillermo Landers ay nakaratay matapos ang isang malalang heart attack. Sa likod ng mga naglalakihang kumpanya at yaman ng mga Landers, ang silid na ito ang nagpapaalala kay Gregory na hindi nabibili ng pera ang buhay. Gregory. Mahinang tawag ng matanda. Ang pangako mo, ang pagsasama ng Landers at Fullbuster, yun ang gusto kong mangyari bago man lang ako mawala sa mundong ito. Mariing napapikit si Gregory. Huminga siya ng malalim bago hinawakan ang nangangatog na kamay ng lolo. Kailangan mo magpahinga, old man. Mariin niyang sabi, bagaman may bakas ng pait at pag-aalala ang kanyang boses. Sabi ng doktor, baul sa iyong ma-stress. Kaya pakiusap, huwag mo muna akong presyorin sa mga ganyang bagay. Ang importante ay makalabas ka rito ng buhay. This place isn't for you, Grandpa. You belong in the boardroom, not in this hospital bed. Bahagyang umubo ang matanda. Pilit na humahawak sa barandilya ng kama. But Gregory, my time is a luxury I can no longer afford. Ang kumpanya, ang legasiya natin, hindi ko maiiwan yan sa isang lalaking walang pamilyang uuwian. Legacy? Is that all you care about? Kailangan ko pa bang magkapamilya para maipagpatuloy ang legasiyang yan? Bahagyang tumaas ang boses ni Gregory. Napahilot siya sa kanyang sentido. Pakinggan mo ako, Gregory. A man without a woman is nothing. Tinan mo ko na nasa tabi ko ang lola mo. Siyang rason kung bakit ko nabuo ang Landers. And she was the one who kept me sane when everything was falling apart. Gusto kong mangyari. Ayoko mawala ako na hindi ka nakatali sa babaeng magiging kaagapay mo sa hirap at ginhawa. Buwelta ng matanda
kahit medyo hirap. Napaiwas ng tingin si Gregory. Alam niyang kapag ang lola na ang nabanggit, wala na siyang laban. Fine. Too corny, but I'll do it. I'll marry whoever you want. Kahit sino pang ituro mo, papatulan ko. Just get some damn rest, okay? Don't make me plan a funeral when you're supposed to be planning a wedding. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Tila biglang gumaan ang pakiramdam nang makuha ang gusto. Good. You never disappoint me, Gregory. You've always been a man of your word. Don't push it, Grandpa. Pagbabanta ni Gregory habang tumatalikod. I want the ceremony as soon as possible. I've already picked the woman. You know she's a full buster. She's special. Hindi na niya sinagot ang matanda. Lumabas siya at padabog na isinarado ang pinto. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila naging hudyat ng simula ng isang gera. Nakatayo si Gregory sa altar. Ang kanyang panga ay nanggigigil sa tensyon habang papalapit ang babaeng nakabelo. Nang marating ang bride sa kanyang tabi, hindi niya ito tiningnan dahil para sa kanya. Ang kasal na ito ay isang pirmahan lang ng kontrata. Nothing special kumbaga. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari. Dahan-dahang itinaas ni Gregory ang belo. Nagulat siya dahil ang bumungad sa kanya ay isang maamong muka. Ngunit ang titig nito ay kasing talim ng balisong. Wala nang makapal na salamin at gusgusing hitsura ni Georgina. Or mas kilala bilang Gia. Kaya hindi niya agad mapagtagpi ang alaala. Welcome to the family, Georgina. Formal na bati ni Gregory bago lumapit para sa halik. I hope you're ready for your marriage. That's purely for show. Isang malamig na ngiti ang isinagot ng babae habang bahagyang iniiwas ang labi. Oh, I'm more than ready, Gregory. Matagal ko tong pinaghandaan. Natigilan si Gregory. Ang boses na yon ay pamilyar at may kasamang pait. Kumunot ang kanyang noo habang magkalapit ang kanilang mga muka. Have we met before? Yung boses mo, it sounds like someone I'd rather forget. Talaga? Bahagyang tumawa si Georgina. Ang kanyang hininga ay dumampi sa pisngi ng asawa. Bakit? Am I that special that you mistook me for someone? O baka isa ako sa mga taong naagrabyado mo at pilit mong ibinabaon sa limot? Nanigas ang buong katawan ni Gregory. Anong sabi mo? Sabi ko, halikan mo na ako. Bawi ni Georgina ng may mapang-uyam na tingin. Para sa media, ayaw naman nating isipin nila na ang isang Landers ay mahiyain at ayaw halikan ng asawa niya sa harap ng maraming tao, di ba? Maliban na lang kung gusto mong pagfiestahan sa headline ng news. Napilitan si Gregory na ilapit ang kanyang labi sa pisngi nito. Ngunit bago siya nakalayo, bumulong muli si Georgina. Don't push your luck, Georgina. You might be an heiress, but I still run this world. Banta ni Gregory sa pagitan ng kanilang pagngiti sa mga kamera. You run it, Gregory. Past tense. Pagtatama ni Georgina, mariing nakahawak sa braso ng asawa. Pero ngayon, even the air you breathe in every property you own passes through me. Ihanda mong sarili mo dahil magsisimula pa lang ang paniningil ko. Tugon ni Georgina. Ang aura niya ay sobrang napakalayo kay Gia. Pagkatapos ng seremonya, agad na nagtipon ang dalawang pamilya sa bukana ng katedral. Lumapit ang ama ni Georgina na si Doc Fulbuster, kasama si Don Guillermo na nasa wheelchair. Sa isang tingin pa lang, dama na ang bigat ng otoridad ng dalawang matanda sa paligid. Congratulations, grandson! Saad ni Don Guillermo kay Gregory bago bumaling kay Georgina. I knew it. My grandson is lucky to have a full buster by his side. Naka-jackpot ka, Gregory. Luck has nothing to do with it, Guillermo. Seryosong putol ni Doc Fulbuster. Tumingin siya ng matalim kay Gregory. Ibinigay ko ang kamay ng anak ko para sa alyansang ito. Pero hindi ko ibinigay ang karapatan mong saktan siya.
Isang luha lang ang pumatak sa mga mata niya. Hindi lang asawang mawawala sa'yo, pati ang suporta ng mga poolbuster. Bahagyang napaayos ng tayo si Gregory. Ramdam niya na hindi lang ito basta pangaral. Ito ay isang banta. Naiintindihan ko po, sir. Dad, wag mo namang takutin ang ganyan ng asawa ko. Singit ni Georgina, bagaman wala ring emosyon ng kanyang boses. May sarili kaming paraan ng pagkakaintindihan. Di ba, Gregory? Of course. Maikling sagot ni Gregory habang pilit na itinatago ang panggigigil. Hinawakan ni Duke ang balikat ng anak. Good. Because in the Poolbuster family, we don't beg for respect. We demand it. I've handed you the throne, Georgina. Make sure no one dares to look down on it. Hindi kita bibiguin, Dad. Pangako ko sa'yo yan. Sagot ni Georgina. Tumingin siya kay Gregory na may mapang-uyam na kislap sa mga mata. The Landers Tower is in good hands now. My hands. Napatawa si Don Guillermo sa naging saad ni Georgina. Batid at ramdam niya na may hidwaan sa pagitan ng dalawa. That's my girl. Gregory, dalhin mo na siya sa reception. Ipakita mo sa lahat ang bagong kasapi ng mga Landers. Habang naglalakad palayo ang mag-asawa, mumulong si Gregory sa tabi ni Georgina. So, your father is as manipulative as you are. Bukang sadyang itinadhana kayong mga fullbuster na guluhin ang buhay ko. Tumingin ng diretso si Georgina sa kanyang mga mata. Hindi kumukurap. Hindi tayo itinadhana ng langit, Gregory. Itinadhana tayo ng ulan sa labas ng hotel mo. Remember? Nung gabing, ipinakaladkad mo ako palabas? Doon pa lang, kasal ng tadhana nating dalawa. Kumunot ang noo ni Gregory. Unti-unting kinakabahan sa pamilyar na tono ng babae. What the hell are you talking about? Masyado kang maraming kinalimutang tao, husband. Mapait ng ngiti ang isinagot ni Georgina habang marahang inaayos ang kurbata ni Gregory. Pero huwag kang mag-alala. Sa reception, ipapaalala ko sa iyo ang lahat ng nakalimutan mo. Tara, naghihintay ng mga guest. Pagpasok pa lang ng mag-asawa sa Grand Ballroom ng Landers Tower, agad silang pinalibutan ng mga kumukuti-kutitap na flash ng kamera at malalakas na palakpakan. Ngunit para kay Gregory, bawat ngiting ipinapakita niya ay pilit. Habang si Georgina naman ay parang isang tunay na reyna na naglalakad sa kanyang sariling palasyo. Gregory, darling! I can't believe you're finally married! Isang matinis na boses ang pumutol sa ingay. Lumapit si Chloe Zaragoza. Suot ang isang mamahaling designer gown at agad na kumapit sa braso ni Gregory na tila siya ang asawa. And so, this is the mysterious Georgina Fullbuster? Naingat na tiningnan ni Chloe si Georgina mula ulo hanggang paa. May bahid ng inggit sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga alahas na suot ng bride. In fairness, maganda ka, dear. Pero parang pamilyar ka. Have we met before? Ngumiti ng matamis si Georgina. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Maybe in your dreams, Chloe? O baka naman sa mga bangungot mo. Natawa ng pilit si Chloe. Halatang nailang sa talim ng titig ni Georgina. Inayos nito ang kanyang buhok bago muling nagpakawala ng mapanuyang ngiti. Funny. Sarkastikong sagot ni Chloe. Anyway, Gregory, kailangan mo yatang turuan ng asawa mo kung paano makisama sa mga ganitong party. Masyado siyang stiff. Baka isipin ng mga tao na hindi siya sanay sa ganitong karangyaan. Alam mo naman ang chismis, baka akalain nila na ang bagong Mrs. Landers ay isang rebellious na heredera na nakalimutan ng etiquette sa ibang bansa. Lumingon si Chloe kay Gia. Tinitigan ito mula ulo hanggang paa. O baka naman, hindi talaga etiquette ang nakalimutan niya, kundi ang mismong kinalakihan niya. Hindi natinag si Gia at mas lalong idinikit ang kanyang braso sa braso ni Gregory. Huwag kang mag-alala, Chloe. Banayad, ngunit mapanganib ang tono ni Gia.
Ang pagiging stiff ay mas mabuti na kesa sa pagiging linta. At tungkol naman sa etiquette, sa pagkakaalam ko, ang unang rule sa high society ay hindi ang paghimasok sa usapan ng mag-asawa. Mukhang ikaw ang nangangailangan ng refresher course at hindi ako. And speaking of lessons, pagpapatuloy ni Georgina habang marahang hinahawakan ng tela ng gown ni Chloe. Kumusta nga pala ang gown mo? Dinig ko, it was ruined a week ago by some incompetent waitress. Sayang naman, mukha pa namang mamahalin. Natigilan si Chloe. Nalaki ang kanya mga mata at unti-unting namutla kasi nabash siya ng bongga sa social media nang kumalat ang video tungkol sa nakaraang party. Paano mo nalaman yon? That filthy. Well, I hate to talk about that filthy waitress. Let's not talk about her, can we? Well, it's a party. Ano bang inaasahan mo? May pakpakang chismis. Sagot niya. And that filth has a name, Chloe? Bulong ni Georgina. Sapat na para marinig din ni Gregory na ngayon ay nakatitig na ng mariin sa kanyang asawa. Tandaan mo, Chloe, kahit gaano kamahal ang suot mo, kung basura naman ang ugali mo, lalabas at lalabas ang amoy nito, kahit anong pabango pa ang gamitin mo. Namula si Chloe sa diretsahang pambabasto sa kanya. Gregory, are you hearing this? Your wife is acting like a commoner from the streets. Wala siyang modo. Tumingin si Gregory kay Georgina. Nagtataka sa bagsik ng asawa niya. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit si Georgina sa tenga ni Chloe. Commoner? Baka nakakalimutan mo, Chloe. Ang commoner na sinasabi mo, siyang nagmamay-ari ng kalahati ng building na kinatatayuan mo ngayon. One more insult, and I'll make sure you're banned from every Landers and Fullbuster events and properties. Forever. Hindi makapagsalita si Chloe. Tumingin siya kay Gregory para humingi ng saklolo. Pero si Gregory ay nakapako ang tingin kay Georgina. Ang kanyang kutob ay naging isang malaking katanungan. Georgina, what did you just say? Tanong ni Gregory. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at namumuong galit. Tumingin sa kanya si Georgina. Walang takot. I'm just welcoming your guest, husband. Hindi ba't sabi mo noon, kailangan linisin ang mga kalat sa hotel mo? I'm just doing exactly what you taught me. To get rid of the filth? Sabay inom ng champagne. Lumingon si Georgina kay Chloe na nanginginig na sa inis at takot. Enjoy the party, Chloe. Inumin mo lahat ng wine na gusto mo. Huwag ka mag-alala. Wala nang tatapon sa gown mo. Pero baka sa susunod na magkita tayo, hindi na wine ang itatapon ko sa mukha mo. Pabalibag na isinarado ni Gregory ang pinto ng kanilang presidential suite. Ang marangyang silid na puno ng mababangong kandila at petals ng rosas ay tila isang kulungan para sa kanya. Tinanggal niya ang kanyang tuxedo at marahas na niluwagan ng kurbata. Magpaliwanag ka, Georgina. Maugong na utos ni Gregory habang nakatalikod siya. Ano yung mga sinasabi mo kanina? Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang marahang pagbukas ng cabinet at ang kalansing ng mga gamit sa vanity table. Nang lumingon si Gregory, napatigil siya sa kinatatayuan. Si Georgina ay nakaupo sa harap ng salamin. Tinanggal na niya ang kanyang mamahaling alahas at ang kanyang buhok ay malaya ng nakalaylay sa kanyang balikat. Ngunit hindi yon ang nakakuha ng atensyon ni Gregory. Suot na ni Georgina ang kanyang makapal na salamin. Yon ang salaming suot niya noong siya ay si Gia pa lamang. Bakit ka nakatingin ng ganyan, Gregory? Tanong ni Georgina habang dahan-dahang nagpapahid ng cream sa kanyang muka. Ngayon mo lang ba uli nakita ang filth na itinapon mo sa labas ng hotel mo? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Gregory. Ang imahe ni Gia Jimenez, ang waitress na pinalayas niya sa gitna ng bagyo, at ang imahe ni Georgina Fullbuster ay biglang nag-isa sa kanyang paningin. Ikaw? Nauutal na sambit ni Gregory
Humakbang siya palapit at ang kanyang galit ay napalitan ng matinding gulat. Ikaw ang waitress na yun? Si Gia? Gia was the girl you stepped on. Tumayo si Georgina at hinarap siya. Kahit mas matangkad si Gregory, hindi natinag ang heredera. Georgina is the woman you married. Pareho lang silang tao, Gregory. Ang pinagkaiba lang, ang isa ay wala kang pakialam kung mapano sa ulan sa labas ng hotel mo. At ang isa ay kailangan mo para sa reputasyon mo at sa kapakanan ng lolo mo. Bakit hindi mo sinabi? Diloko mo ko. Diloko niyo ko ni lolo. Singhal ni Gregory, bagaman may bahid na guilt na ayaw niyang aminin. Hindi kita niloko. Hindi mo lang ako tiningnan. Diretsong sagot ni Georgina. Lumapit siya kay Gregory. Sapat na para maamoy nila ang pabango ng isa't isa. Masyado kang mataas para tumingin sa ibaba. Masyado kang busy sa paglilinis ng kalat sa hotel mo. Cleaner ka ba? Mariing hinawakan ni Gregory ang mga balikat ni Georgina. Ramdam niya ang init ng balat nito sa ilalim ng kanyang mga palad. May kung anong kuryente ang dumaan sa kanyang katawan na hindi niya maipaliwanag. Anong plano mo? Ngayong asawa na kita. Ano gagawin mo? Gagamitin mo bang pera mo para pahirapan ako? Hamon ni Gregory habang ang kanyang boses ay napaos. Inangat ni Georgina ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang panga ni Gregory. Isang haplos na tila nagbabanta, pero may kasamang kakaibang lambot. Pahirapan ka? Masyadong madali yun. Tsaka, bilyonaryo ka at landers pa. Baka mahirapan pa ako kung pera sa pera ang labanan. Gusto ko, unti-unti mong maramdaman kung paano mawala ng kontrol. Gusto ko na sa bawat pagising mo, maalala mo ng babaeng kinamumuhian mo, ang siyang nagmamay-ari sa'yo. Hindi mo ko pagmamay-ari at hindi ako magiging pag-aari mo. Banta ni Gregory, pero hindi siya lumalayo. Ang kanyang titig ay nakapako sa mga labi ni Georgina. We'll see, husband. Hamon ni Georgina. Bigla siyang lumapit at hinaplos ang labi niya sa labi ni Gregory. Parang pang-asar lang. Natigilan si Gregory, pero agad niyang hinila siya palapit at ginawang totoong halik. Malalim at mainit. Hinawakan niya ang likod nito ng mahigpit at idinikit siya sa katawan niya. Naglaban ang mga labi nila, puno ng galit, pait at hindi gustong pagnanasa. Hinila ni Georgina ang buhok niya. Hinigpitan ni Gregory ang hawak sa bewang ng dalaga. Humiwalay sila ng hingal na hingal, pero hindi pa rin naghihiwalay ang tingin. That's just a taste. Bulong ni Georgina habang pinupunasan ang labi na may ngiti pa rin. Of what's coming? Sa tingin mo ba, bababago ng isang halik ang lahat? This is war, Georgina. Challenge accepted. Sagot niya at ang mata ay nagniningning sa excitement. Well, matulog ka na. Huwag mong stressan sarili mo. Tatanda ka ng maaga niyan. Sige ka. Sabay lakad sa kanilang kama at humiga ng nakatalikod kay Gregory. Pagpasok pa lang nila sa bagong mansyon na regalo ni Don Guillermo, mas piniling dumistansya ni Gregory pati na rin ni Georgina. Huwag kang mag-ilusyon na. Pagsasama tayo rito bilang tunay na mag-asawa. Bungad ni Gregory habang dire-diretsong naglalakad patungo sa ingranding hagdanan. Regalo to ni Lolo para selyuhan ang alyansa ng mga pamilya natin. Pero sa loob ng bahay na to, hangin ka lang para sa akin. Huwag mo kong kakausapin at huwag mo kong papakialaman. Mind your own business. Nakuha mo ba? Huminto si Georgina sa gitna ng malawak na sala. Kalmado niyang ibinaba ang gamit at hinarap ang asawa. Ang kapal mo rin talaga no? Sa ganda kong to, hangin. As if naman, hindi mo ko mapapansin. Lumingon si Gregory nang may inis. Anong gusto mong gawin ko? Ipagluto ka? I-date ka? Trip lang ni Lolong kasalang to para sa merging ng Landers at Fullbuster. Kaya huwag kang umasta na may halaga ka sa akin. Well, ayos lang. Nakangiting sagot ni Georgina habang inaayos ang makapal na salamin.
Sanay naman ako na walang halaga sa paningin mo. Pero dahil bahay natin to, hindi mo rin siguro mamasamain kung may iba pa akong kasama rito sa baba. Unless of course, you're allergic to guests who don't bow to your ego. Anong kasama? Kunot noong tanong ni Gregory. Eksaktong bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang nurse na inaalalayan si Nanay Susing sa wheelchair. Nalaki ang mga mata ni Gregory. Bakit mo dinalang matandang yan dito? Mansyon ko to, hindi charity ward. Sigaw niya. Bahay natin to, Gregory. Sa atin ibinigay, di ba? Atin. Ikaw at ako, hindi ba? Kaya sa ayaw mo man, may karapatan akong magdesisyon dito. Madiing sagot ni Georgina. Tsaka sabi mo, hangin lang ako, di ba? E di wag mo akong pansinin. Malawak ang bahay na to. Kasyang higanti mong ego at ang wheelchair ng lola ko. Or, are you afraid that she'll outlast your bad attitude? Nanggigil si Gregory pero walang salitang lumabas. Alam niyang kapag narinig ni Lolo Guillermo na nagkakagulo sila sa unang gabi, baka ang matanda pa ang atakihin sa puso. Sa kabutihang pala din ay hindi naman na-stroke si Susing. Hinimatay lang ito dahil sa init at inatake ng altapresyon. Sinusubukan mo talagang pasensya ko, Georgina. Tinalikuran siya ni Georgina para alalayan si Nanay Susing. Magpahinga ka na. Masyadong mainit ang ulo mo. Baka ma-stroke ka niyan. Wouldn't that be a yornic for the mighty CEO? Pagod na umuwi si Gregory kinabukasan. Nang dumaan siya sa kusina, ay nakita niya si Gia na nakapusod. May suot ng malaking t-shirt. Habang kasabay nito sa mesa, ay si Nanay Susing na kumakain ng pritong isda at sinasahan na bagoong. Gregory, dadyan ka pala iho. Halika, maupo ka. Nagluto si Gia ng hapunan at mainit pa ang kanin. Bati ni Nanay Susing. Ano yan? Bakit po kayo nagkakamay? Wala ba tayong kutsara at tinidor? Tsaka, anong amoy ba yan? Tanong niya na may kasamang pandidire. Hindi niya gusto ang amoy ng bagoong. Natawa si Gia. Minsan, mas masarap kapag ramdam mo ang texture ng kinakain mo. Huwag mong sabihin, hindi mo pa nasusubukan to. Sa bagay, baka kailangan mo pa ata ng manual kung paano magkamay. After all, silver spoons don't come with instruction for common food. Sabi niya. That's unhygienic, Gia. At ano ba yung amoy na yun kasi? It's pungent. Reklamo ni Gregory, pagkaman hindi niya maalis ang tingin sa umuusok na kanin. Pungent ka dyan? So ano na, Gregory? Kakain ka ba? Kung ayaw mo, wala namang mamimilit sa'yo rito eh. Ano ka, sinaswerte? Tatanggi sana si Gregory, pero nang tiningnan niya si Susing, ang mata nito ay may bahid ng pag-asa. Inaamin niya noong una, ayaw niya sa ideya na kasama ni Gia ang lola niya. Pero naaalala niya rin ang lola niya sa matanda. Naghugas si Gregory ng kamay at umupo sa tabi ni Georgina. Sus, susubukan mo din pala eh. Pinatagal mo pa. Pa-hard to get kaya, no? Sinubukang magkamay ni Gregory, pero nalaglag ang bawat butil ng kanin sa kanyang daliri. Damn it, mas mahirap pang pagdikitin ng kanin kaysa makipagnegosasyon sa mga investor ng kumpanya. Humalakak si Gia. Isang tunog na ngayon lang narinig ni Gregory nang malapitan. Ganito ho kasi yan, senyorito. Si Georgina sabay hawak sa kamay ni Gregory. Parang wala lang sa dalaga ang ginagawa niya. Pero para kay Gregory, parang tumigil saglit ang oras. Ito ang unang pagkakataon na nagdikit ang kanilang katawan nang walang pang-iinsulto, asaran. Basta pagdikitan mo lang lahat ng mga daliri mo, tapos ipitin mo ang kanin at pagsamasamahin mo sila. Tsaka mo isusubo. Gets mo ba? At isinubo ang kanin sa bibig ni Gregory nang magkalapat ang kamay. Well, that's easy. Thanks but no thanks. Kaya ko to. And, can you not move closer? You're suffocating me. Tss! Ang OA mo. Alam mo ba yun? Sabay umusog ng kaunti at umirap. Ginaya ni Gregory ang ginawa ni Gia, tsaka sumubo at napatigil siya. It's actually good.
Anong tawag sa isdang to? Galunggong yan. Ang paborito ng mga taong hindi incompetent mag-enjoy sa buhay. Pili yung sagot ni Gia. Inirapan siya ni Gregory pero kumuha pa ng kanin. You really won't let that go, will you? Pero honestly, mas masarap pa to sa catering sa tower. Ang OA mo talaga no? Ang hilig mo magkumpara. Nakangiting pinapanood sila ni Nanay Susing. Alam mo Gregory, ang pagkain, mas sumasarap kapag ang kasalo mo ay totoong tao. Katulad ni Gia, tinalikuran niya ng lahat ng mamahaling steak sa mansyon ng tatay niya para lang makasama ako sa tuyo at bagoong. Napatitig si Gregory kay Gia. Nakita niya ang isang mancha ng sarsa sa pisngi nito at ang ningning sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang waitress na kinaladkad niya noon, kundi isang babaeng may substance na hindi niya kailanman inakala. The setup is not bad after all. Bulong ni Gregory habang nakangiti ng tipid. Akin na nga yung bagoong, Gia. Mukhang kailangan ko pang matuto kung paano maging tao. Ang weird mo. Ano ka ba? Aswang? Maging tao ka dyan. Tao ka na po, no? Whatever, Georgina. Piloso po. Saad ng binata na ikinatawa pareho ni Georgina at Nanay Susing. Isang hapon, umuwi ng mas maaga si Gregory dahil nakansela ang kanyang meeting. Excited din siyang umuwi sa mansyon. Siguro dahil gusto niyang magpahinga o nasanay siya sa interaksyon nila ni Georgina at hinahanap-hanap na niya. Pero sa halip na katahimikan ng sumalubong sa kanya, isang malakas na tawanan mula sa sala ang umalingaw-ngaw. Natigilan siya. Nakita niya si Georgina na masayang nakikipag-usap sa lalaking nakaputing polo at salamin. Malinis tingnan ng lalaki. Clean look kumbaga. Ito ay si Marco Salvador, ang personal doctor ni Nanay Susing at isa sa mga kilalang bachelor sa syudad. Hindi makapaniwala si Gregory sa lapit ng mukha ni Marcos kay Georgina. Higpit ang hawak ng lalaki sa balikat nito. Oo yan, nakuha ko na. Bulong ni Marcos. Ipinakita niyang isang maliit na pilikmatang pumasok sa mata ni Georgina. Ngunit para kay Gregory, hindi sapat na dahilan yun para sa ganoong kalapit na distansya. Salamat Marcos ha. Malambing na sabi ni Georgina. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Anong meron dito? Malamig pa sa yellow ang boses na iyon ni Gregory. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa dalawa. Ang kanyang aura ay tila isang bagyong handang manira ng negosyo at buhay anumang oras. Napatingin ang dalawa sa kanya. Gregory, nandyan ka na pala. Bali walang sagot ni Georgina na tila hindi napapansin ang namumuong panganib sa mukha ng asawa. I ask a question. Madiing ulit ni Gregory. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Georgina. Ang kanyang titig ay nakapako kay Marcos. Matalim at mapanghusga. Sino ka? At bakit ka nakahawak sa asawa ko? Bahagyang ngumiti si Marcos at inilahad ang kanyang kamay bilang pagpapakilala. I'm Marcos, personal doctor ni Nanay Susing and the longtime friend of Gia. Hindi tinanggap ni Gregory ang nakalahad na kamay. Sa halip, marahas siyang lumapit at biglang inakbayan si Georgina. Isang posesibong kilos na halos magpaigtad sa dalaga. Doktor, akala ko ba mga nurse ang narito? Tanong ni Gregory. Ang boses ay puno ng sarkasmo habang tinitingnan si Marcos mula ulo hanggang paa. Di ba pwedeng sa ospital ka na lang mag-report? O baka naman pati ang asawa ko ay kailangan ka rin i-check up at pormahan. Gregory, ano ba? Marcos is just checking on nanay. Saway ni Georgina. Ramdam niya ang baon ng mga daliri ni Gregory sa kanyang balikat. Mahigpit, mainit at naguutos. Checking? O baka naman checking you out. Bahagyang itinaas ni Marcos ang kanyang dalawang kamay. Tila sumusuko. Pero may mapang-asar ng ngiti sa mga labi. Relax, Mr. Landers. I've known Gia since we were kids.
Professional lang, pakikitungo ko sa kanya. Pero hindi ko itatanggi na, balapit kami sa isa't isa. There's no malice in a friendly gesture. Lalaki ka, at babae ang asawa ko. Kasal siya, Marcus. Sa susunod, batuto kang rumispeto sa distansya. Banta ni Gregory. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Well, Gia, I think I should go. Kailangan ko na rin mag-round sa ospital. Paalam ng doktor. Bakas ang bahagyang panunubok sa kanyang tinig habang nakatingin kay Gregory. Oo, Marcus, mabuti pa nga. Sagot ni Georgina, sabay sulyap ng matalim kay Gregory. Kailangan mo na ngang umalis bago ka pa mahawa sa init ng ulo ng asungot na kararating lang. Pinaliitan niya ng mata si Gregory na tila ba sinusukat ang pasensya nito. Habang ang huling salita niya ay punong-puno ng sarkasmo. Nang makaalis si Marcus, agad na kumala si Georgina. Ano bang problema mo? Napahiya ang tao. Anong tinginan yung Georgina? Sinagot ni Gregory ang dalaga ng isang tanong din habang tinatanggal ang kanyang necktie ng may gigil. Nakapamewang si Georgina at salubong ang kilay. Tinginan? Gregory, nakita mo naman na may piling mata lang ako sa mata. Bakit kailangan mong bastusin si Marcos? He's a professional. Professional? Ang professional, hindi bumubulong sa tenga ng asawa ng may asawa. Singhal ni Gregory. Lumapit siya ng dahan-dahan. Muling nilulunod ang espasyo ni Georgina. At asungot, yun na bang tawag mo sa asawa mo ngayon? Sa harap ng ibang lalaki? Kung ganyan ka naman umasta, daig mo pang asungot. You're being paranoid and possessive for no reason. Napasmirk si Gregory, isang ngiting walang bahid ng saya. I'm not being paranoid. I'm marking what's mine. Ayoko lang na may ibang lalaking umaaligid sa property ko dahil masama yun sa reputasyon ng mga landers. Property? Tao ako, Gregory. Hindi gamit, lupa o building. Tinitigan siya ng diretso ni Georgina. Aminin mo na kasi, nasasaktan ng ego mo dahil may ibang nakakapagpatawa sa akin. Or wait, are you jealous? Huwag kang asyumera. Hindi ako nagsaselos. Bulong ni Gregory, pero hindi siya lumayo. Sa halip, mas ibinaba niya ang kanyang muka hanggang sa maramdaman ni Georgina ang init ng hininga nito. Siguraduhin mo lang na hindi na babalik ang lalaki yun dito. Lalo na kung wala ako. Paano kung bumalik siya? Hamon ni Georgina. Anong gagawin mo? Subukan mo. Banta ni Gregory. Napaos ang boses niya at ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng ibang uri ng init. Ilang pulgada na lang ang distansya ng kanilang mga labi nang biglang tumunog ang telepono ni Gregory. Business call. Anas niya, tila natauhan. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo upang sagutin ang tawag. Naiwang nakangiti si Georgina. Pakiramdam niya sa larong ito, mananalo siya. Kinabukasan hindi bumaba si Gregory para sa kanyang paboritong kape. Tahimik ang mansyon, isang bagay na ipinagtaka ni Georgina. Nanay, napansin niyo ba si Gregory na bumaba kanina? Tanong niya sa kanyang nanay-nanayan. Hindi ko nga rin siya napansin, anak. Pagkatapos nilang mag-almusal, ay umakyat siya sa master's bedroom at dinatna ng asawa na nakabalot sa makapal na kumot. Namumula ang muka at nanginginig sa ginawa. Gregory, anong drama to? Magtatanghali na at hindi ka pa bumabangon dyan. Ganun ba kasamang loob mo sa nangyari kahapon? Bungad ni Georgina habang nakatayo sa may pinto. Isang mahinang ungo lang ang sagot ni Gregory. Lumapit si Georgina at idinampi ang kanyang palad sa noo ng asawa. Diyos ko, Gregory, ang init mo. Akala ko pa masamang damo ka. Bakit tinatablan ka ng lagnat? Get out, Georgina. Kaya kong sarili ko. Baka mahawa ka. Pabulong na sagot ni Gregory kahit pilit ang bawat salita. Wow, caring ka pala. Not bad, Mr. Landers. Lumabas si Georgina at agad na bumalik, dala ang planggana ng maligamgam na tubig at bimpo
Nang maramdaman ni Gregory ang dampi ng tela, muli siyang nagmatigas. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Manahimik ka. Kapag nalaman ni Lolo Guillermo na, hinayaan kitang mag-apoy sa lagnat dito. Baka sa labas ng mansyon ako patuloyin iyon. Ayoko mapagalitan dahil lang sa katigasan ng ulo mo. Sagot ni Georgina habang maingat na pinupunasan ang leeg ng asawa. Bahagyang nagmulat ng mata si Gregory. Sa sobrang lapit ni Georgina, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito sa likod ng salamin. Bakit mo to ginagawa? May gusto ka ba sa akin? Huwag kang asyomero eh. Ginagawa ko lang to para hindi maantalang pagaling ni Nanay Susing. Kapag nahawa ako sa'yo, walang mag-aalaga sa kanya. Paliwanag niya, sabay diin ang bimpo sa mukha nito. Puro kakatwiran. Mahinang tawa ni Gregory, bagaman ramdam niya ang ginhawa sa bawat dampi ng bimpo. Aminin mo na lang, gusto mo lang akong hawakan. Sa lagay na yan, nagagawa mo pang lumandi? Gregory, ang taas ng lagnat mo, hindi ang kagwapuhan mo. Sagot ni Georgina, pero hindi niya mapigilang mamula. Gia. Tawag ni Gregory, isang beses, mababa, paos. Salamat. Natigilan si Georgina. Sandaling namayani ang katahimikan. Ang dating tensyon ng galit ay napalitan ng kuryenteng hindi nila maipaliwanag. Huwag ka magpasalamat. Bulong ni Georgina habang iniiwas ang tingin. Magpagaling ka na lang. Boring naman siyang to kung walang aroganting CEO na gaya mo. Bago pa siya makatayo, inabot ni Gregory ang kamay ni Georgina at mahigpit itong hinawakan bago muling pumikit. Huwag ka nga alis. Manatili ka lang dito. Naiwang nakaupo si Georgina sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang asawang mahimbing nang natutulog. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kaaway. Ang nakita niya ay ang lalaking dahan-dahang nagnanakaw ng kanyang puso dahil sa isang inis, isang asar sa bawat araw. Maayos na ang pakiramdam ni Gregory, pero pinili niya mag-inerte sa kama para lang pagsilbihan siya ni Georgina. Sakto namang pumasok ang dalaga, dalang isang mangkok ng mainit na sopas. Heto ng pagkain mo, Mr. CEO. Baka sabihin mo, pinababayaan kita rito. Bungad ni Georgina habang inilalapag ang tray sa bedside table. Ayoko niyan, masyadong matabang. Reklamo ni Gregory habang tamad na nakasandal sa mga unan. Gusto ko yung niluto mo kahapon. Wow demanding. Lagnat lang yan, Gregory. Kung umasta ka, parang naging lumpo ka na. Asar ni Georgina, sabay sandok ng sopas. Kumain ka na lang kung ayaw mong isubsob ko sa mukha mong mangkok na to. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Don Guillermo. Maingat na itinulak ang kanyang wheelchair. Malapad ang ngiti ng matanda nang makita ang dalawa. Aba, baka nagkakamabutihan ng mga apo ko Tawa ni Don Guillermo. Gregory, akala ko ba patikas ka? Bakit nagpapababy ka yata sa asawa mo? Lolo, hindi ako nagpapababy. May sakit lang talaga ako. Depensa ni Gregory na napaayos ng upo. Tila batang nahuli sa akto. Sick? O baka sick in love? Hirit ng matanda sabay kindat kay Georgina. Georgina apo, pasensya ka na rito sa apo ko. Masyadong matigas ang ulo. Pero kapag tinamaan yan, daig pang basang sisiw. Ramdam ko nga po, Lolo. Sagot ni Georgina nang may halong tawa. Kaya nga po pinapakain ko na para may lakas na uli siyang sungitan ako mamaya. May iniwan akong mahalagang dokumento sa opisina mo, Gregory. O siya, aalis na ako. Baka nakakaabala ako sa nurturing session nyo. Basta Gregory, wag mo masyadong pahirapan ang asawa mo. Baka kapag gumaling ka, ikaw naman ang palayasin yan sa sarili mong kwarto. Nang makalabas ang matanda, nagkatinginan ng dalawa. Nanatili ang katahimikan hanggang sa basagin ito ni Gregory. Nakita mo na, pati si Lolo, nauto mo na rin ang mabuti kang asawa. Untag ni Gregory,
Pilit ibinabalik ang kanyang aroganting tono. Hindi ko siya niloloko. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko, no? Sagot ni Georgina habang inilalapit ang kutsara sa labi ni Gregory. Napilitang bumuka ang bibig ni Gregory sa bawat subong, inaalok ni Georgina. Habang umunguya, tila may sariling buhay ang kanyang mga mata. Hindi niya maalis ang tingin sa malalambot na kamay ng dalaga na dati ay puro kalyo sa pagtatrabaho bilang waitress. Bakit mas pinili mong pakasalan ako? Biglang tanong ni Gregory. Ang boses ay seryoso pero bakas ang kuryosidad. Napatigil si Georgina sa pagsandok. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara at hinarap ang asawa. No choice eh. Simpleng sagot niya pero may halong pait ang kanyang ngiti. Tsaka kasi kung lumayo ako, mananalo ka. At hindi ako papayag na ikaw ang laging panalo sa kwentong to, Gregory. Tapos na ang panahong ako ang talo. Sandaling natahimik ang silid. Tanging tunog lang ng aircon ang maririnig habang nagpapakiramdaman silang dalawa. Well, sa ngayon, panalo ka. Bulong ni Gregory pagkalunok ng pagkain. Sinalubong niya ang matapang na tingin ng dalaga. At sa kauna-unahang pagkakataon, walang galit sa kanyang mga mata. Dahil nakukuha mong atensyon ko kahit hindi mo sinusubukan. Dagdag pa niya habang ang kanyang boses ay tila isang haplos na nagpabilis sa tibok ng puso ni Georgina. Huwag kang masyadong cheesy, Gregory. Baka bumalik ang lagnat mo. Pangaasar ni Georgina. Pero sa loob-loob niya, tila may mga kabayong nagkakarera sa kanyang dibdib. Di yun cheesy. Yun ang totoo. Dagdag ni Gregory bago muling bumuka ang bibig para sa susunod na subo. Kaya wag mong isiping nauto mo si Lolo. Dahil sa ating dalawa, mukhang ako ang mas mabilis mong nauto. Kinagabihan, tahimik ang mansyon at tanging ang bugso ng ulan ang nagbibigay ingay sa paligid sa balcony. Nakatayo si Gia habang yakap ang sarili. Maya-maya, naramdaman niya ang init ng isang makapal na shawl na ipinatong ni Gregory sa kanyang balikat. Huwag kang magbabad sa lamig. Baka ikaw naman na magkasakit. Malumanay na sabi ni Gregory. Ipinatong niya ang kanyang palad sa ibabaw ng kamay ni Gia na nakahawak sa pasamano. Anak ka ng isang Duke, Gia. Bakit mas pinili mong maging waitress at magpakapagod ng husto? You could have had the world. Pero pinili mong hirap kasama si Nanay Susing. Huminga ng malalim si Gia. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gregory ang lungkot sa kanyang mga mata na dati ay puno lang ng palaba na kislap. Ang pagiging full-buster ay parang nakatira sa gintong hawla, Gregory. Lahat ng kailangan mo, nasa harap mo na bago ka pa pumitik. Pero it felt like I was nothing there. Mapait na kwento ni Gia. Para sa pamilya ko, kompetisyon ang lahat. Pati ang pagmamahal. Para kong estranghero na nakikitira sa sarili kong bahay. Lalong humigpit ang hawak ni Gregory sa kanya. Tila gustong iparamdam na naririnig niya ang bawat buntong hininga nito. Si Nanay Susing lang ang nagmamalasakit sa akin. Panginginig ng boses ni Gia. Nani ko siya. Siyang nagpunas ng luha ko nung walang mga magulang ko para yakapin ako. Kaya nung umalis siya, hindi ako nag-isip. Tinalikuran ko ang lahat. Ang mana, ang luho, ang pangalan. Sumama ako sa kanya dahil sa piling niya. Tao ako na may pakinabang at pakiramdam. May pamilya ako. Natahimik si Gregory. Pakiramdam niya ay sinasalamin ni Gia ang sarili niyang buhay. Dahil kagaya ni Gia, siya rin ay isang bilyonaryong ulila sa pagmamahal. Kahit nakalunod sa yaman. Munti ko nang masira ang kaisa-isang totoong bagay sa buhay ko. Dahil lang sa pride ko. Bulong ni Gregory habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Gia. Bahagya siyang lumingon sa paligid. Tila nahihiya sa sariling realization. Masyado ako nabulag sa yaman ko. Pero ang totoo, Gia, ikaw ang mas mayaman sa ating dalawa. Dahil alam mo kung
Anong tunay na mahalaga sa buhay? Ito ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ngayon, alam mo na. Biro ni Gia. Pilit na pinatatawa ang sarili para gumaan ang atmosfera. Kaya huwag mo akong ma-waitress dyan, Mr. CEO. Baka magising ka na lang isang araw. Binawi ko ng shares ko sa merger niyo ni Dad. Natawa ng mahina si Gregory, pero mabilis ding humupa ang kanyang tawa. Sa halip na bumitaw, mas hinila niya si Gia para sa isang mahigpit na yakap. Yung yakap na, tila ba natatakot siyang mawala ang dalaga. Hindi ko nagagawin yun. Bulong niya sa buhok ni Gia. Dahil sa totoo lang, Gia, hindi ko na kayang isipin ang Landers Tower o ang merger na to kung wala ka sa tabi ko. Bahagyang kumala si Gia para tingnan ng asawa. Ay sus, ang drama na ng CEO natin. I'm serious, Gia. Pagputol ni Gregory, nawala ang lahat ng bakas ng pang-aasar sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay diretso at tapat. I've spent my whole life building walls and chasing numbers, thinking that power was enough. Pero nung dumating ka, ginulo mong lahat. At sa gitna ng gulong yun, doon ko lang naramdaman na buhay pala ako. Natigilan si Gia. Gia, mahal na kita. Deklara ni Gregory. Maikli, madiin at walang alinlangan. Mahal kita hindi dahil ikaw si Georgina Fulbuster, kundi dahil ikaw ang nag-iisang tao na tumingin sa akin at hindi natakot sa dilim na dala ko. At hindi ko nahahayaang may magtaboy sa'yo sa ulan, lalo ng sarili ko. Napako ang tingin ni Gia kay Gregory. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanging pamilyang meron siya ay si Nanay Susing. Pero sa gabing yun, sa gitna ng lamig ng ulan, nahanap niyang isang bagong tahanan sa mga bisig ng lalaking dati ay inis na inis siya. Eventually, bulong ni Gregory sabay dampi ng kanyang noo sa noo ni Gia. Eventually, nakuha mo ako ng buong buo. Bago pa makasagot si Gia, sinakop na ni Gregory ang kanyang mga labi. Hindi na hinintay ni Gregory na sumagot pa si Gia. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ng dalaga. Ang kanyang hinlalaki ay banayad na humahaplo sa pisngi nito. Sa ilalim na madilim na langit at sa saliw ng malakas na buhos ng ulan, dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo. Akin ka lang, Georgina. Pabulong na banta ni Gregory. Ang boses ay paus na sa tindi ng emosyon. Maliwanag. Sinalubong sila ng isang halik. Hindi ito marahas o mapilit. Isa itong halik na puno ng paghingi ng tawad para sa nakaraan at pangako para sa hinaharap. Ramdam ni Gia ang bilis ng tibok ng puso ni Gregory na tumatama sa kanyang dibdib. Isang kumpirmasyon na hindi lang siya ang nalulunod sa nararamdaman. Nang kumala sila ng bahagya, nanatiling magkadikit ang kanilang mga noo. Humihingal si Gia, habang si Gregory naman ay may tipid ng ngiti sa mga labi. Ito ay isang ngiting ngayon lang nakita ni Gia na umabot hanggang sa mga mata nito. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng library ay tila nakikisama sa bagong kabanata ng buhay ni Gregory at Gia. Habang nakasalampak si Gia sa leather chair, suot ang pamilyar na oversized t-shirt, hindi niya napansing nakatayo na pala si Gregory sa harap niya. Bitbit ang isang tasa ng kape. You look like a sack of potatoes, Gia. Puna ni Gregory. Ano ngayon? Maganda naman. Sagot ni Gia nang hindi tumitingin sa libro. Ibinaba ni Gregory ang kape sa side table. Sa isang iglap, hinawakan niya ang bewang ni Gia at binuhat ito. Gregory, ano ba? Hindi natuloy ni Gia ang sasabihin dahil isinakay siya ni Gregory sa ibabaw ng kanyang malaking office table. Oo nga, sobrang ganda. Napahawak si Gia sa balikat ni Gregory para hindi mahulog, habang ang mga binti niya ay nakalawit sa gilid ng mesa. Kinulong siya ni Gregory sa pagitan ng kanyang mga braso, dahilan para maging magkapantay ang kanilang mga muka.
Inayos ni Gregory ang makapal na salamin ni Gia at idinikit ang kanyang noo rito. Actually, mas mabango ka kaysa sa kahit anong kape sa umaga. Bulero. Bulong ni Gia pero hindi niya mapigilang mapangiti. Naalala niya ang init ng shawl sa balcony pero mas gusto niya ang init ng haplos ni Gregory ngayon sa ibabaw ng mesa. Mabuti ng amoy kape kaysa amoy ulan, di ba? Oo naman. Sagot ni Gregory bago siya binigyan ng mabilis pero madiing halik sa labi. Dahil hindi na kita hahayaang bumalik sa ulan. Akin ka na, di ba? Oo na, akin ka na rin. Sagot ni Gia sabay haplos sa panga ng asawa. Ngunit ang office moment na yon ay mabilis na nabulabog nang makarinig sila ng boses mula sa sala. Mabilis na ibinaba ni Gregory si Gia mula sa mesa. Pumasok si Chloe Zaragoza sa mansyon na tila ba pag-aari niya ang bawat sulok nito. Gregory, darling, I brought some documents from my dad. Bungad ni Chloe habang naglalakad sa sala. Nadatnan niya si Gregory na kakalabas lang ng library. Inaayos ang kanyang sleeves habang si Gia naman ay sumunod na namumula ang pisngi at suot pa rin ang oversized shirt. Chloe, bakit kailangan ikaw ang maghatid niyan? Malamig na tanong ni Gregory. I just wanted to see you. Mukhang nabubore ka na kasi sa charity cases mo. Salyap ni Chloe kay Nanay Susing na nasa wheelchair. Chloe, wala ka bang salamin sa bahay niyo para makita mong hindi ka welcome rito? Matapang na hirit ni Gia. Well, I'm here for business. And Rose, what are you wearing? Parang pasok na maging basahan ang suot mo ah. How cheap. Iritang sagot ni Chloe. Actually, it's mine. Business ba talagang ipinunta mo rito? Panggugulo. Depensa ni Gregory, sabay akbay kay Gia sa harap ni Chloe. Isang posesibong kilos na nagpatahimik sa bisita. At bagay sa kanya. Waiter Chloe, don't touch anything. Nang pumasok si Gregory sa kabilang kwarto para sa isang tawag, mas lumapit si Chloe kay Gia. You know girl, kahit anong landi mo o kahit anong apelido ang nakakabit sa pangalan mo, amoy basahan ka pa rin para sa akin. Who cares? At least ako ang asawa, Chloe. Legal kami. Ikaw, legal ka ba? Bago pa makasagot ang namumulang si Chloe, tumalikod na si Gia at naglakad patungong kusina. Ayaw niyang masayang ang umaga niya sa pakikisalamuha sa taong walang dulot na maganda sa buhay niya. Nang maiwan si Chloe sa sala, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa private office ni Gregory. Bitbit ang dokumentong dala niya, pinihit niyang pinto at sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng mamahaling leather at matapang na pabango ni Gregory. Huminga siya ng malalim, tila nilalanghap ang aura ng lalaking matagal na niyang pinapangarap. Sa loob ng silid na yon, pakiramdam niya ay abot kamay na niya ang bilyonaryo. Akin ka lang dapat, Gregory. Bulong ni Chloe sa gitna ng katahimikan ng silid. Ipinatong niya ang dalang folder sa mesa. Ngunit agad nakuha ng kanyang atensyon ang isa pang dokumentong naroon. Isang folder na may markang Confidential Expansion Project of Landers. Dali-dali niya itong inilagay sa bag niya. Muling lumingon si Chloe sa pintuan at nag-apoy ang kanyang mga mata sa puot. Dapat nang mawala si Georgina sa landas nating dalawa. Gigil niyang sabi. Kung hindi ka makukuha sa santong dasalan, dadaanin kita sa santong paspasan. Sisiguraduhin kong pagkatapos ng banquet sa Landers Tower, mas gugustuhin mong ako ang magiging asawa mo kaysa isang babaeng hindi mo kayang pagkatiwalaan. Gabi ng engranding banquet. Agad na nag-islapan ang mga kamera ng media at bumaha ang liwanag ng mga flash nang dumating sina Gregory at Georgina. Halos mabingi ang lahat sa sunod-sunod na tanong ng mga reporter na nag-aabang sa labas pa lang ng entrance. Mr. Landers, kumusta po ang buhay may asawa?
Anong nilook forward mo sa relasyon ninyo ni Mrs. Landers? Yun lamang ang ilan sa mga pangunahing tanong na sumalubong sa kanila. Ngunit malinaw na wala sa mood si Gregory. Maigting ang kanyang panga at madilim ang kanyang paningin. Hindi ang media ang inintindi niya. Ang kanyang isip ay lumilipad sa nawawalang confidential expansion file na huling nakita sa kanyang opisina. Gregory, smile! Bulong ni Gia habang nakasuot ng kanyang pinakamagandang ngiti para sa mga kamera. Bagaman ramdam niya ang panlalamig ng kamay ng asawa. Gia, paano ko kakalma? That important file is missing. Tinatry pang i-retrieve ni Steve. Nagsekretarya ko from his hard drive kasi ipinadalit ni Lolo para hindi malik umanakaw. At kapag nalaman ni Lolo na naging pabaya ako, hindi lang ang gabing tong masisira. Bulong pabalik ni Gregory sa asawa. Eksaktong pagpasok nila sa loob ng ballroom, sumalubong sa kanila ang nakakalokong ngiti ni Chloe Zaragoza. Hawak nito ang isang baso ng champagne at tila kanina pa naghihintay sa kanilang pagdating. Gregory, darling, you look stressed. Bati ni Chloe bago bumaling kay Gia nang may halong pangungutya. Hi Georgina, you look so lovely today. Puri niya na halatang plastic. Thanks, ako lang to. Tipid na sagot ni Gia. Maya-maya, habang abala si Gregory sa pakikipag-usap sa mga investors, lumapit ang isang waiter kay Gregory at may ibinigay na maliit na note. Check the emergency exit. Your wife is selling your secrets. Agad na nakaramdam ng kaba at galit si Gregory. Sumulyap siya sa pwesto ni Gia pero wala na ito roon. Mabilis siyang naglakad patungo sa likod ng ballroom. Doon, sa medyo madilim na hallway, nakita niya si Gia na may kausap na lalaking nakahood at may hawak na pamilyar na folder. Ang confidential file. Gia? Sigaw ni Gregory. Ang boses ay parang kulog sa tahimik na pasilyo. Napatalon si Gia sa gulat. Gregory, teka! Ito bang dahilan kaya nagpapakabait ka sa mansyon? Sinabi mo lang ba na mahal mo ko para manakaw ang plano ko at ibenta sa kalaban mo ang kinin ng pamilya mo? Galit na tanong ni Gregory habang mabilis na nilalapitan ng lalaki. Pero mabilis itong nakatakas at naiwan ang folder sa sahig. Gregory, makinig ka muna. Hindi ko ninakaw yan. May nag-text sa akin. Isang unknown number. Sabi niya, nasa akin ang folder na hinahanap ng asawa mo. Kung gusto mo makuha, pumunta ka sa emergency exit. Kaya ako nandito ngayon. At naniwala ka naman. Singhal ni Gregory. Ang mga mata ay naniningkit sa puot. Sa dinami-dami ng pwedeng puntahan, dito pa sa dilim, natawak mo ng folder, Gia. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Gregory, sinadya sa akin ang picture ng folder. Nahawak niya, kaya ako naniwala. Giit ni Gia. Pilit na hinahanap ang kanyang cellphone sa pouch para ipakita ang ebidensya. Gusto ko lang makatulong dahil alam kong stress na stress ka na. Makatulong? Umanigurado na, hindi ka mahuhuli. Akala ko iba ka sa kanila. Akala ko ba, totoong lahat na pinapakita mo sa mansyon. Pero mukhang tama si Chloe. Baka nga nagpapanggap ka lang dahil may ibang motibo ka. Natigilan si Gia. Ang kamay niyang kukuha sana ng cellphone ay unti-unting bumagsak. Ang pag-aalalang nararamdaman niya kanina ay mabilis na napalitan ng isang malamig na pait. Pati ang nararamdaman ko, pagdududahan mo? Ganyan ba talaga kababang tingin mo sa akin, Gregory? Na matapos ang lahat ng pinagdaanan natin, isang note lang na galing sa kung kanino ay sapat na para itapon mong tiwala mo sa akin? Akala ko rin nagbago ka na. But I think, mali ako. Ang ebidensyang nagsasalita, Gia. Giit ni Gregory. Bagaman may bahagi ng kanyang puso ang kumikirot nang makita ang luha sa mga mata ng asawa. Fine. So cease to believe, ha? Sagot ni Gia. Tuyo at walang emosyon. Pinunasan niya ang kanyang pisngi at tumingi ng diretso sa mga mata ni Gregory. Kung yan ang gusto mong paniwalaan, sige, isaksak mo sa baga mo ang folder na yan. Pero tandaan mo to, Gregory Landers.
Hindi ko kailangan ng pera mo para maging tapat. At hindi ko kailangan magnakaw para patunayan ang halaga ko. Isa akong full buster. Kaya kong higitan ng yaman mo. Hindi ko na kailangan manlamang para umangat. Tandaan mo yan. Ladies and gentlemen, ang asawa ni Gregory Landers ay nahuli sa aktong nagnanakaw ng kumpanya. Sigaw ni Chloe Zaragoza sa kanyang wireless mic. Nanigas si Gia sa kanyang kinatatayuan. Pagpasok niya sa loob ng ballroom, ang lahat ng mata ay nakapako na sa kanya. Halos puno ng panghuhusga, pandidiri at bulong-bulungan. Pag-angat niya ng tingin sa malalaking LED screen, nanliit ang kanyang mga mata at tumigil ang kanyang mundo. Live pala sila kani-kanina lang. Ang buong pagtatalo nila ni Gregory sa hallway, ang pagkakahuli sa kanya na hawak ang folder, at ang masakit na pagdududa ng kanyang asawa ay napanood ng lahat ng bisita sa pamamagitan ng CCTV feed na sadyang ikinonekta sa main screen. The full buster heiress has a lot of tricks up to her sleeves. Kunwari mahaling asawa. Kunwari ay tapat na asawa. Pero ang totoo, isa siyang ahas na handang manuklaw. Nakita ni Gia mula sa screen ang mukha ni Gregory na papalabas pa lang ng hallway. Bakas dito ang gulat at pagkalito. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang gown. Nararamdaman niya ang bawat matatalim na tingin ng mga investors at ang pag-iling ng mga dating kaibigan ni Gregory. Tapos ka na? Malamig na tanong ni Gia. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Bagkus ay naging mas matigas pa ito kesa sa semento. Oh, I'm just getting started, honey. Sagot ni Chloe. Ano pang kailangan naming marinig? Kitang-kita ng ebidensya sa screen. Mali ka, Chloe. Panimula ni Gia habang dahan-dahang naglalakad patungo sa stage. Ang nakita nila ay ang snippet na gusto mong ipakita. Pero nakalimutan mo yata. Hindi lang ang hallway ang may kamera sa gusaling to. Lumingon si Gia kay Steve, ang sekretary ni Gregory, nakakapasok lang din sa ballroom na may hawak na laptop. Steve, pakiplay ang footage mula sa garden entrance. Eksaktong 10 minuto bagong eksenang yan sa hallway. Pakisama din ang audio mula sa suot kong lapel mic na. Ginagamit ko para sa speech ko mamaya. Biglang namutla si Chloe. What? No! Gregory, stop her! She's just trying to manipulate the evidence. Ngunit hindi kumibo si Gregory. Nanatiling blanco ang mukha ni Gia habang naglalakad paakyat ng entablado. Inagaw niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Chloe. Masyado kang nagmadali, Chloe. Panimula ni Gia. Ang boses ay kalmado pero dulas talim. Gusto mong ipakita sa kanilang magnanakaw? Sige, ipakita natin ang buong katotohanan. Tumango si Gia kay Steve. Sa isang saglit, nag-iba ang feed sa higanting LED screen sa gitna ng ballroom. Sa screen, bumungad ang mukha ni Chloe Zaragoza sa isang madilim na sulok ng garden. Ilang minuto bago magsimula ang gulo. Kasama niya ang lalaking nakahood na tumakas kanina. Dahil sa high-tech na CCTV ng Landers Tower, narinig na rinig ang bawat salitang binitawan nila. Nagawa ko na. Ipinadala ko ng text sa kanya. Papunta na siya sa emergency exit gaya ng plano. Sabi ng lalaki sa video. Siguraduhin mong mahahawakan niya ang folder bago lumitaw si Gregory. Gusto ko makita ng dalawang mata ni Gregory na ang mahal niyang asawa ay isang traidor. Sisiguraduhin natin ngayong gabi. Magiging akin si Gregory. Bumagsak ang katahimikan sa buong ballroom. Ang mga bisitang kanina ay humuhusga kay Gia ay tila naging estatwa sa gulat. Lumingon ang lahat kay Chloe na ngayon ay putlang-putla at nanginginig ang mga labi. Hindi yan totoo! Fake ang video na yan! Edited! Sigaw ni Chloe pero wala nang naniniwala sa kanya. Gregory! Nauutal na tawag ni Chloe. Lumingon siya sa ibaba ng stage kung saan nakatayo si Gregory. It's a deep fake! Ngunit ang atensyon ni Gregory ay nasa kanyang asawa. Napagtanto niya kung gaano siya kagago
Pinangunahan siya ng emosyon. Security! Ang boses ni Gregory ay parang dagundong sa buong hall. Ilabas ang babaeng yan. Siguraduhin niyo rin na hindi na siya muling makakatapak sa anumang property ng mga Landers. Gregory darling, makinig ka. I did it for you. Para malaman mo kung gaano ka panganib ang babaeng yan. Pagmamakaawa ni Chloe habang sinusubukang abutin ang braso ni Gregory. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang tuksido ng binata, marahas na iniwas ni Gregory ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng kislap ng puot na mas matalas pa sa anumang talim. Huwag mo akong mahawakan, Chloe. Simula sa gabing to, wala nang ugnayan ng mga Landers sa pamilya mo. Binabawi ko ang lahat ng investment, lahat ng kontrata, at lahat ng suporta na ibinigay namin sa inyo. Malamig na deklarasyon ni Gregory. Babagsak ang pamilya mo. No, hindi mo pwedeng gawin yan. Mapapahamak ang negosyo ni Dad. Hiyaw ni Chloe, pero tila hangin lang siya sa pandinig ng lahat. Sa harap ng lahat ng matataas na tao sa lipunan, kinaladkad si Chloe palabas. Ang kanyang gown na nagkakahalaga ng milyon ay sumasayad sa sahig habang siya ay nagpupumiglas at sumisigaw ng mga pagbabanta na wala namang nakikinig. Nang mawala na si Chloe, lumapit si Gregory kay Gia sa gitna ng entablado. Gia, sorry. Akmang hawakan ng kamay ng asawa. Ngunit sa halip na tanggapin ang paumanhin, isang malamig na tinginang ibinigay ni Gia. Iniwas ni Gia ang kanyang kamay. Ang tiwala, Gregory, ay hindi parang faal na kapag nawala ay pwede mong i-retrieve. Minsan, kapag nabura na, wala na talagang babalikan. Nakuha mo ng folder mo, Gregory. Tapos na ang palabas. Lumipas ang ilang araw matapos ang iskandalo sa gala night, hindi pa rin kinakausap ni Gia si Gregory. Kahit nasa iisang mansyon sila, tila may pader na nakaharang sa pagitan nila. Sa tuwing susubukan ni Gregory na lumapit, laging umiiwas si Gia. Isang hapon, nadatna ni Gregory si Nanay Susing sa garden. Sinusubukang abutin ang kumot na nahulog mula sa kanyang kandungan. Hayaan niyo na po, Nay. Ako na po. Mabilis na lumapit si Gregory at pinulot ang kumot. Maingat niya itong itinalukbong sa matanda. Oh, Gregory, akala ko ba'y nasa trabaho ka? Nakangiting tanong ni Nanay Susing. Mas importante po kayo ngayon. Sagot ni Gregory habang umuupo sa maliit na silya sa tabi ng wheelchair ng matanda. Nay, galit pa po ba sa akin si Gia? Natawa ng mahina ang matanda. Ang batang yon ay matigas ang ulo pero malambot ang puso. Nasaktan mo lang talaga. Wala nagsasakit pa sa taong ayaw kang pagkatiwalaan. Napayuko si Gregory. Gusto ko pong bumawi. Hindi ko alam kung paano. Simulan mo sa maliliit na bagay. Payo ni Nanay Susing. Kaya naman, sa mga sumunod na oras, ginawa ni Gregory ang mga bagay na hindi akalain ng mga katulong na gagawin ng isang CEO. Siya mismo ang nag-aasikaso sa merienda ni Nanay Susing. Siya ang matyagang nagtulak ng wheelchair nito paikot sa garden habang nagkukwento tungkol sa mga plano niya sa Landers Tower. Nang dumating ang oras ng pag-inom ng gamot, si Gregory pa ang naghimay ng mga prutas para sa matanda. Doon siya naabutan ni Gia. Napatigil si Gia sa pintuan ng garden. Nakita niya si Gregory na nakaluhod sa harap ni Nanay Susing. Maingat na pinupunasan ang gilid ng labi ng matanda matapos itong uminom ng juice. Ang bilyonaryong kinaladkad siya sa ulan noon, ngayon ay nagtsatsagang maging caregiver ng kanyang lola. Hindi kailangan gawin niya ng isang CEO, Gregory. Malamig na sabi ni Gia, pero hindi na kasing talas ng dati ang kanyang boses. Tumayo si Gregory. Bakas ang pagkapagod, pero seryoso ang mga mata. Ginagawa ko to, hindi bilang CEO, Gia. Ginagawa ko to dahil pamilya kita. At kung kailangan pagsilbihan ko ang lola mo habang buhay, para lang maniwala kang pinagsisisihan kong lahat, gagawin ko yon.
Napatingin si Gia kay Nanay Susing na masayang kumakain ng mansanas na hiniwa ni Gregory. Ramdam niya ang unti-unting paglambot ng kanyang puso, pero hindi niya ito pinapakita. Huwag mong isipin na dahil lang inaalagaan mo si nanay, ay okay na tayo. Mataray pa ring sabi ni Gia bago tumalikod. Pero sa pagkakataong ito, may maliit na ngiti na sa kanyang mga labi na hindi nakita ni Gregory. Ilang araw pang lumipas, tuluyan na ngang napalambot muli ni Gregory ang puso ng asawa. Mula sa araw-araw na pag-aalaga sa kanilang maglola at paulit-ulit na paghingi ng tawad kay Gia. Huwag kang lumuhod, hindi bagay. Mamaya sabihin ng lolo mo, inaapi kita. Saad ni Gia. Hindi ka nagalit? Nakapout na sabi ni Gregory. Lumapit si Gia at yumuko sa nakaluhod na asawa. Dinampian ng maliit na patak ng halik sa buong muka. Forgive her. Usal niya at hinawakan sa kamay ang asawa para tumayo. Ngiting tagumpay naman si Gregory at hinapit ang dawang ng asawa para bigyan ng masuyo at matamis na halik. Punong-puno at sabik na halik dahil sa pagkamis sa kanyang asawa. 3 taon ang lumipas at ang dating malamig na mansyon ng mga Landers ay naging isang maingay na palaruan. Ang katahimikan ay napalitan ng hagikik ng kambal ni na Gregory at Georgina, sina Genesis at Gabriela. Hindi man naging maganda ang simula ni Gia at Gregory, alam nila na pareho nilang nahanap ang happy ending ng isa't isa. Wakas. Shoutout nga po pala sa ating ilang masugid na listeners. Alon Tolentino ng Pangasinan, Joby Villagracia from Kuwait, Mary Jane Abani Morris from Oman to Aurora Province, at Marilu Abadneni Cuenza. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy na pagsuporta.